Gustong iharap bilang testigo ng House Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara si Mary Grace Piatos. Pero ang tanong, mahanap naman kaya siya? Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit gustong iharap na testigo ng prosekusyon si Mary Grace Piatos? Yes, JK, gusto ngang iharap ng prosekusyon na testigo itong si Mary Grace Piatos kaugnay po dun sa alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At kung babalikan lang natin, JK, kabilang itong si Mary Grace Piatos dun sa mga nakalistang tumanggap umano ng confidential funds. Naging kontrobersyal yung kanyang pangalan dahil katunog ito ng chicheria. At unang nga nabanggit yung kanyang pangalan, JK, dun sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government tungkol sa confidential funds ng BICE noong 2024 at kasama niya yung iba pang mga pangalan gaya ni na Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sikuya at marami pa pong iba. Ang nakapagtataka, Jiggy, wala rin silang birth, death at marriage records doon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito po yung pahayag ng ilang House prosecutors. Grace Piatos kasi nasa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. That is something that we will have to see in the next couple of weeks. If ever nakasama, if ever lang, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. The recipients are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. At Marian, anong sagot dito ng defense team ni VP Sara? Jiggy, ginit nga ng defense team ni VP Sara na walang implikasyon sa kanila itong pagsama nga ng prosekusyon kay Mary Grace Piatos bilang testigo. Ayon po kay Attorney Michael Powa, nakahanda silang i-cross-examine si Mary Grace Piatos at iba pang testigong ihaharap ng prosekusyon. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Powa. Ang narinig ko, I think kaninang umaga lang, na banggit daw that part siya ng witnesses ng prosecution. Well, that's the prerogative of the prosecution. And sa amin nga, parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. At bukod dito kay Mary Grace Piatos, sino pang iba pang testigong naisiharap ng prosekusyon? Jiggy, kasama pa doon sa mga testigo para sa umano'y maling paggastos ng confidential funds ay yung mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama rin po doon sa listahan sina Colonel Raymond Lachica at Dennis Nolasco na umano'y humawak doon sa pondo. Sila po yung security officers ni VP Sara na tumanggap umano ng confidential funds mula nga doon sa disbursing o special disbursing officers ng OVP at DepEd. Gusto rin pong ipatawag ng prosekusyon na bilang testigo yung ilang opisyal ng DepEd at OVP at maging yung mga naging tagapagsalita ng BICE na sina Attorney Reynold Monsayak at Attorney Michael Powa. At ilan pa nga po doon sa nakita nating nasa listahan ng prosekusyon ay si Sheriff Abe Andres. Jiggy, kung maalala po ninyo, siya yung sinapak ni VP Sara noong 2011 sa isang demolition sa Davao City. Siya rin yung testigo ng prosekusyon at para nga doon sa patunayan yung umano'y tendency to inflict violence ni VP Sara. Sa ilalim naman po yan ng article na grave threat o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. At kasama rin po doon sa ipatatawag ng prosekusyon sina dating Senator Antonio Trillanes at dating Ombudsman Melchor Carandang. Para naman ito doon sa Article 2 na tungkol nga po doon sa umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng BICE, gayon din sa bank transactions ng BICE at ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jiggy. At Marian, tutol ang kampo ni VP Sara na isama bilang ebidensya ang mga salin ng BICE bago ang taong 2022. Ano ang reaksyon dito ng prosekusyon? Ako, Jiggy, they disagree with that argument po ng defense team para po kay House Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecutor si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Kailangan po nilang maipresenta, mailahad, maipakita itong mga ebidensya prior 2022 bago po
maging impeachable official itong si VP Sara at naging vice presidente nga. Ito'y para masuportahan itong kanilang mga inilatag na accusations or allegation doon sa 2022 onwards. Dito po, tulad nung pinakita nga dun sa SALN, kailangan kasi nila magkaroon ng baseline kung ano lamang yung idineklara ng vice mula 2007 na naging public servant siya hanggang bago po mag-2022, bago siya maging vice-presidente, para makita kung truthful ba, kung tama ba, factual, or tama ba yung pagpapakita, naging honest ba ang vice doon sa mga inilatag niya, dineklara niya assets, liabilities, and net worth sa kanyang SALN. Dito rin nila makapapakita kung kailangan din kasi nabanggit doon yung AMLAC records, yung bank transactions, na kung saan makikita na may mga hindi idineklarang cash on bank ang vice mula pa noon maging public servant siya hanggang ngayong VP na siya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.